Automatic scooter, pero may cambio? Sabi pa nga ng iba, may turbo? Ladies and gentlemen, Aerox Sport Production. Nasa harapan nyo ngayon ang undeniably pinakagwapong scooter kung sporty looking type ang hanap nyo. So far, itong scooter na to ang embodiment ng Japanese technology na nilagay nila sa mga small CCs. Bakit kamo? Kasi siksik na to sa mga special features at saka yung mga technology like VVA, tapos yung pinakabago natin at pinakamalupit dito sa motor na to, yung YECVT. Napakagandang technology ng YECVT, kaso nga lang ang problema natin dito sa Pilipinas, mali tayo ng pagkakaintindi dito sa YECVT. Napakaraming maling paniniwala, kaya by the end of this video, I'm pretty sure na mas maintindihan na natin at mas mauunawaan nyo na yung tamang usage at tamang purpose ng YECVT. Baliin natin yung mga maling paniniwala. May malaking benefit ba? Nakakatulin ba? At higit sa lahat, pure hype nga lang ba? Isang mabilisang spec, gumagamit siya ng 155cc na makina na merong 15.1 horsepower at 14.2 Nm of torque. Slightly mas mataas ang torque nito kumpara dun sa standard na merong 13.9 Nm of torque. Fuel injected, liquid cooled, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam with VVA or variable valve actuation, 58 by 58.7 mm bore and stroke with 11.6:1 compression ratio. And yes, square engine po ang makina na meron si Aerox. At pinaka-importante sa lahat, gumagamit siya ng ECVT o YECVT. Disc brake front and rear with single channel ABS sa front. Meron din tayong traction control. 30mm telescopic shock sa unahan and dual shock naman dito sa likod with sub-tank. Though itong kay paring Erwin ay upgraded na. LED headlights, tail lights and signal lights, TFT panel, auto start and stop system, and yes, meron siyang kamote switch o hazard switch. Size ng gulong natin pare silang 14 inches na mag wheels. Meron siyang gulong na 110 by 80 sa front and 140 by 70 naman dito sa rear. So malaki talaga ang gulong nito. Estimated fuel consumption niya ay 48 kilometers per liter at ang fuel tank capacity naman niya ay 5.5 liters na mabibili mo sa halagang 163,900 pesos lang naman. Signature talaga ni Yamaha. Aray ko! Alright, so finally, mare-review na natin tong Aerox SP na pinaka-paborito nyo at pinaka-nakakalito kasi sobrang daming misconceptions about dyan. Okay, ikutan natin sa mabilisan. Sa forma, come on guys. Undeniably, pinaka-poging scooter na talaga yan. Not the fastest, but definitely yung pinaka-pogi na ngayon. Kung sporty looking ang hanap nyo ha, iba pa rin yung mga classics. Dito muna tayo sa laging nakikita ng driver kapag magdadrive na siya. On natin yung switch. And yes, nakakilis na po tayo. Ito yung key fob niya. Ako talaga, di talaga ako fan ng keyless. Sorry, pero yan, nakakilis siya. Push, turn, kung gusto mong buksan yung seat o kung gusto mong buksan yung fuel, ayun. Ayun, nandito siya. Dito naman yung seat. Mamaya tayo dyan. Another turn pa, clockwise. And mag-on na yung TFT panel natin na napakaliwanag. Ayan, naka-dark mode siya ngayon. Pero parang mas gusto ko yung white. And by the way, pwede mo siyang i-navigate gamit itong mga buttons dito. Ayan, menu button natin. Ayan. Pwede, napakadali din niyang i-navigate guys ha. In-experiment ko to nung nakaraan. Ayan, settings. Ayan, mababago mo yung traction control. Pwede mo siyang i-on or i-off. Lap time, team select. Okay. Mamaya papakita ko sa inyo yan. Madali lang yung team select na yan. Display settings, ayan, kung gusto mo siyang night, day, or auto. Ayan, i-day natin kasi mas gusto ko yung white. Clock, unit of measurement, information, reset. Ito yung back button ha. Ayan o, diba? Ang ganda pag white. Music, navigation. Ayan, marami pa guys ha. Napakarami nyo pang functions na pwedeng kalikutin dyan. Especially yung Y-Connect at saka yung mga navigation. Pero hindi ako magpo-focus dyan. Alam nyo naman tayo. Ayan, and then, babak lang natin. Kung gusto mong baguhin yung itsura ng panel, ilong press mo lang to. And then, magbabago na yung mismong panel mo. Yan, depende sa trip nyo kung anong gusto nyo ha. Yung lap time naman, kung gusto mo siyang iset habang tumatakbo ka, press mo lang to. Diba? And then stop. And then pag i-reset, hold mo yung up button, boom. Yun lang yung mga basic na naiintindihan ko dyan habang nadadrive ako kagabi. Ayan, back natin. Back. And then palitan natin. Ayan.
So far, ito yung pinakamagandang panel. Pinakamagandang style na yan para sa akin. Okay, yung mga pindutan natin dito sa bandang Gedli, nandito yung high and low beam. And wala siyang passing light. Meron siyang trigger button dito na mababago mo yung CVT style mo o riding mode. Ayan, touring, tsaka sport mode. Pwede rin siyang pang-cancel. Mamaya tuturo ko sa inyo yun. Kumbaga parang pwede mo siyang gamitin as upshift. And then, dito naman yung downshift na sinasabi natin. Ayan, shift. Ito yung pinaka-controversial sa lahat. Ituturo ko din sa inyo yan mamaya. Dalawa yan. Isa, dalawa. Signal light switch. Very, very crunchy. Though, yung placement ng mga pindutan dito, medyo malilito ka sa una. Pero pag nasanay ka na, okay na. Medyo nahirapan lang ako hanapin itong busina nung nagdadrive ako kasi nga, bago pa lang natin siya nahawak. Pero pag nasanay, okay na yan. And ito yung isa sa problema na nakita ko dyan. Problema agad, mamaya pa yung pros and cons, pero ito agad yung napansin ko ha. Ang problema dyan, hindi ka basta-basta pwede magpalit ng switch dito kasi integrated dyan kasama yung shift button natin tsaka menu button. So maybe, may magagawa nan, hindi natin alam. Ito naman sa kabila, nandito yung kamote switch natin, o hazard switch. Starter button, idle start and stop. Depende sa inyo kung gagamitin nyo. Okay, start natin. Very, very silent start. ECG. Busina button. Alright. Okay, meron siyang compartment dito na maliit. Ayun, pupush nyo lang. Maliit lang talaga siya guys. Tapos parang malalaglag yung ilalagay mo dito. Pag ganun kasi yung angle nung pagpasok niya. Pag ganun siya. So may ilalagay ka dyan na konti. Meron siyang Type-C na port dito sa ilalim kung may charge kayo. Sa footboard natin, wala siyang relax position kasi nga sport type siya. Dito lang yung paa mo dyan. Okay, nandito din yung mahaba na apakan ng angkas na naka-angle para hindi dumulas ang paa. Good thing yan. And in fact, nagustuhan ni Dane yan nung umangkas siya kasi yung position niya dito ay mataas kumpara dun sa driver. Ito din yung nagsisilbing grab bar niya dito banda. Wala siyang bakal pero ano to, grab butas yun, grab butas. Syempre yung makina natin parehas yun ng standard pero ito yung pinakang star ng Pasko natin. Yung YECVT nandyan yung sa loob. Yung design niya kasi, tusok-tusok siya eh. Pointy na medyo round yung style niya. Kaya mas nagmukhang agresibo to compared dun sa mga ibang type ng scooter natin available ngayon sa Pilipinas. SP badge na naka-emboss yung mismong SP. Brand ng gulong nga pala na gamit natin dyan ay IRC. Ayan, ito yung model niya. SCT005F. Ayun yun, front and rear. IRC yan, men. Dito naman sa bandang harap, LED yung headlights natin as well as yung mga turning signal light natin. High and low beam, naka-LED na yan. Pansin na pansin nyo yung red na lining, na sabi nga nung iba may lipstick. Ayan, pansin na pansin nyo yan guys kapag nakita nyo. Pero once na sinabi mo lipstick yan, hindi mo na may erase sa utak mo yon. So wag mo nang isip, wala na, nasabi ko, wala na. Kaya mapapansin mo yan kapag nakikita mo yung Aerox SP. And isa lang ang kulay ng Aerox SP as of now, pero hindi natin alam, baka mag-release pa sila ng another kulay niyan. Dual shock sa likod na napalitan na ng ibang brand. Liquid cooled. And meron siyang simpleng mud flap dito. Ayan, para hindi pasukin naman yung makina kasi ayun yung makina exposed na exposed. Dito naman sa bandang likod, same din. Parehong LED, yung turning signal lights natin. And yung tail light natin. Ito ang pinakamaganda din na tail light so far na nakita ko kasi parang style niya yung sa may R1M. Parang ganon kasi flat lang siya na ganyan. Maganda talaga tong taillight style na to. Though marami pa rin na nagpe-prefer dito sa bandang unahan kasi mas gusto nila yung itsura ng V2 kaysa dito sa V3 na ganyan. Well, ako din, sa totoo lang, mas nagagandahan ako dun sa unahang part o dun sa muka ng version 2 kaysa version 3. Sa akin lang yun, depende sa inyo. Meron din pala tayong daytime running lamp dito. Hindi ko napansin to nung hindi ko pa nabubuhay. Meron din pala siya dyan. Kasi ito yung main na headlights niya. Under seat compartment naman natin. Check natin kung gaano kalaki. And ayan, yan yung actual na nilagay ko dyan. Meron tayong gloves, bag, jacket, medyas, may electric pan pa na malaki. So basically, malawak siya. Sakto lang, hindi sobrang laki, hindi rin sobrang liit. Okay, dangkal check. Isang dangkal hanggang dun sa baba. Kulang pa isang dangkal ko. Though yung style niya ay medyo malaki dito and then paliit dito sa dulo. I don't think nakasya dyan ng full face. Half face, I think kakasya dyan. Lalo na kung maliit lang. Compared sa ibang motor, katulad ng mga Honda Giorno, mga ganyan, mas maliit to doon. Kung alam niyo yung Giorno, mas maliit to doon. Yung Lexi, mas maliit pa yon. Pero ibang usapan na yan.
Siyempre, tindig check muna tayo. Okay, ganito ang tindigan ng Aerox version 3. Ang height ko, 5'5", 5'6". Sa tingin ko, mas mataas pa dito to kasi kung mapapansin nyo, tabas na to eh. Tinabas na to ni Erwin, yung may-ari nitong Aerox na to. Nakatabas na siya, so mas mababa siya ng konti. Pero yung pa ako, ganyan. Sakto lang, kaya naman siya kahit ang height ko ay 5'5" or 5'6" lang. Ganito ang tindigan niya. Sakto lang, maneuver ko muna. Pag mamaneuver mo siya, ganun siya. Ayos ba? Bagay ba? Yan, gano'n naman siya pagka nasa harap. Alright, na-testing na natin at naikutan na natin. Dito na tayo sa exciting part. Alright, eto na ang pinaka-importanting part about sa YECVT. Alam nyo guys, madali lang naman intindihin ng YECVT. Lalo na kung may idea kayo tungkol sa makina ng motor, paano ba napapatuling ang motor, paano ba nagpa-function ng CVT. Kung truly may idea kayo, may intindihan nyo na yung YECVT. Pero kung wala, kung ano lang, kwento-kwento lang, baka nga ma-misinterpret nyo to. Hindi kasi pwede yung ano lang feeling mo malakas, feeling mo tumuling. When in reality, hindi naman pala. Placebo effect lang talaga yon kapag ganon. Pero pag-usapan natin ngayon yung YECVT. First impression muna sa response ng makina. Iconic na makina pa rin ni Yamaha. Matorg, tas alam niyo na yung tinutukoy ko. Matorg siya, malakas siya umarangkada. Medyo ma-vibrate yung makina niya, maramdaman mo sa handlebar tsaka sa puwit mo. Pero slight lang naman. Ngayon, in terms of handling, very very agile siya. Wala akong nasa likuran ha. Very very agile siya. Tsaka I think fit talaga to pang cornering. Mas masarap to sa cornering rather than sa straight. Suspension wise naman, napakatigas talaga guys. Matigas talaga suspension nito. And I think dapat ka talaga magpatono ng shock mo kung gusto mong maging komportable ito kasi hindi talaga siya komportable i-drive. Mapangkas man o driver, tiis pogi ka talaga dito. Nagustuhan ko tong panel kasi kitang-kita nyo naman pag umaga, malinaw na malinaw siya. To be specific, mas nagustuhan ko tong white na team niya kaysa dun sa dark. Pwede mong baguhin yan habang umaandar. Long press mo lang to. Yan, kung gusto mo ganan, mas simple. Or kung gusto mo ganito, ayan, pang racetrack mode. Kung gusto mong mag-lap, ayan, bilangin mo yung lap mo. Galing, no? May ganun din no? Pero ayoko nan, gusto ko to. Ayan, standard lang tayo. Okay, YECVT. Pinakaabangan nyo. Kailangan nating i-educate yung maraming Aerox users. Especially yung mga maayos mag-isip. Pabayaan nyo na yung mga genius natin dyan na may sariling pananaw tungkol sa motor nila. Pero YECVT, meron tayong dalawang modes dito sa YECVT natin. Yung touring, ayan, naka-T siya, at saka sport mode. Mababago mo yan gamit yung trigger na nandito sa taas, yung tinuro ko sa inyo kanina. Kapag pinilit mo yan, mapupunta siya sa S. And then meron tayong downshift na tinatawag. Ito, itong shift button. Ayan. Basically, pag nag-shift ka, magda-downshift yan. Makikita mo dito, meron siyang 1, 2, 3. Yan yung levels of downshift niya. O levels of shift niya. 1, konting downshift. Halimbawa, ganito. 1, ayan, tataas ng konti yung RPM. Another 1, tataas pa ng konti. And another 1, tataas pa lalo. Tatlong levels. Ngayon, kung gusto mong i-cancel yung shifting o naka-overtake ka na, simply roll down your throttle. Amo hanggang sa number 3 tayo. Roll down mo lang yung throttle. Ayan. Diba, nagka-cancel siya. Bumabalik siya dun sa S. O wala kang makikitang number dyan. Another thing to cancel, tinuro din to sa akin nung tropa natin na merong YECVT o Aerox SP or kahit sa NMAX, same lang din yan. Pag nag-shift ka, ayan, 3. Pwede mong pindutin yung trigger. Pag pinilit mo yung trigger o yung mode, ayan, maka-cancel yung shifting. Yun yung ways to cancel yung shifting natin. O kumbaga, parang minimimic niya yung upshift. O nagcambio ka from 4th gear to 5th gear o 5th gear to 6th gear. Para siyang upshift. Parang upshift ha. Okay? Pero either doon sa touring tsaka sport mode, kapag nilubugan mo ng throttle, mag-automatic yan ang shift. Lulubugan ko ng throttle, nag-automatic shift siya ng 1. Same din yan doon sa touring mode. Pag nilubugan mo ng throttle, automatic shift siya ng 1. Diba? Kasi ang YECVT natin ay matalino na. So wag kayong magbida-bida dyan na parang mas magaling kayo dun sa YECVT na mali ang shifting mo, dapat shifting ganyan. Come on guys.
Yung pinag-testingan natin nun nito ay 400 meters lang. Kung shift ka ng shift ka ng shift ka ng shift, mawawalan ka lang ng mawawalan ng momentum. Grabe, ramdam nyo naman sa boses ko, 'di ba? Yung tagtag talaga niya. So mali talaga yung paniniwala nila na kaya daw natalo yung Aerox kasi mali daw ng shifting. Kahit anong shifting pang gawin nyo dyan, pwede nyo kaming i-challenge kung gusto nyo, pero yung challenge namin still stands. Kung gusto nyo i-challenge at natalo pa rin kayo gamit ang Aerox SP nyo dun sa Click 160, iikot lang naman kayo ng BRC ng 3 beses. O yun lang, i-challenge nyo kami kung anong gusto nyo. Sabi ko nga dun sa isang kapwa, hindi naman sa pagmamayabang, pero ganito kami ka-confident sa binibitawan naming resulta na kahit ibili ko pa siya ng isang buong SP, pag nanalo yung Aerox SP niya, kahit anong shifting niya, ibibili ko siya. Pero pag natalo siya, 3 ikot ng BRC, tatakbo siya doon. Ayaw naman kumasa. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys, na wag nyo jojosin yung motor nyo. Wag yung jojosin yung motor nyo kasi may limitations yan. Ano ba yung problema kung bakit ang daming hindi naniniwala dun sa resulta? Mali kasi sila ng pagkakaintindi sa YECVT Naakala nila porkit mahal ang Aerox, nasa 163,000, 164,000, automatic pinakamatuling na. Porkit may YECVT ka, ay naka YECVT yan, hindi aabot yan dito kasi para nakapanggilid. Hindi ganun yun guys. Merong makina na mas malakas talaga. Good example na lang, mas mura, Raider. Kumpara mo sa Sniper, alam naman natin, mas matuling na talaga ang Raider sa Sniper. Ewan ko na lang sa inyo kapag sinabi nyo pang mas matuling ang Sniper kaysa sa Raider. Napakarami na nagpatunay niyan. Stock to stock ha. Baka umano na naman kayo. Pagkakargado, bakit walang Raider sa mga ARRC sa international? Stock nga ni ang usapan. Okay na. Ako na nagsasabi sa inyo guys, kahit anong shifting nyo, hindi pa rin mababago yan. Hindi pa rin mananalo yan dun sa click. Nakapanggilid kayo, it doesn't mean tutuling na yan. Minamanipulate nyo lang yan para lang din yung sprocket. Yung click still stands. Pinakamatuling pa rin natin na stock. Sa totoo lang. Grabe, tagtag talaga. Aray! Sakit sa ulo. Madali lang ma-master actually yung YECVT. In fact, na-master ko na nga siya ngayon. So, may ituturo ko sa inyo na tamang shifting talaga ng YECVT. Sino yun? Kinala yata ako nun. And I'm pretty sure na may intindihan nyo to. And makakatulong sa inyo. Pero mamaya ko ituturo sa inyo yan. So, ang kaibahan ng sport at saka ng touring, napakadali lang nito i-explain guys. Kung gusto nyo, chill ride lang, straight, go for touring mode. Touring mode, the best na yan. Kasi kapag naka-sport mode kayo, sport mode, ayan, galit yung makina. So, kung alam nyo yung nakapanggilid o nakamagaan na bola, yun yung feeling ng naka-sport mode. Lagi siyang galit. Pansinin nyo yung RPM mo. Nasa around 6,800 RPM. Pag nagpalit ako ng touring mode, bumababa yung RPM niya, nagiging 6,000 lang kasi mas kalmado yung makina. So basically, kapag naka-sport mode ka, ready to rock ka na. Aggressive riding, gusto mo, yung nangangamote ka na, ayan, ready ka na, sport mode ka, diretso yan. Kasi pag nilubugan mo siya, malaramdaman mo agad yung hatak kasi ready nang humila yung motor Ready na siyang humila kasi nandun na siya sa power band na aray ko. Matagtag talaga daan dito pero hindi gaano na-absorb ng Aerox Ayan, makalmado na. So, ready to rock kapag naka-sport mode ka. Yun yung kaiba niya. Kapag naman naka-touring mode ka, ayan, kalmado makina niya. Pero, tandaan nyo to sinabi ko to sa inyo. Grabe yung karsada dito. Mapa-touring mode man yan or sport mode, iisa lang sila kapag nilubugan mo ng throttle o yung wide open throttle. Promise. Ang kaibahan lang nila, yung touring mode, marunong kayo mag-drive ng manual, yung touring mode, para kayong nasa 6th gear, pupunta kayo ng 3rd. Ganun kayo kapag naka-touring mode, kapag nilubugan nyo ng full throttle. 6th gear papuntang 3rd, syempre kailangan niya ng transition. So, mas matagal yung transition niya bago umangat ang RPM. Kumpara sa sport mode, pag in-sport mode natin yan, grabing alog dito. Grabe. Kumpara sa sport mode, teka nga, sa ibang daan nga tayo dumaan. Grabe dito. Grabe daan dito. Kumpara sa sport mode na para ka lang nasa 4th speed gear, magda-downshift ka lang ng isa papunta ng 3rd.
Ganun sila. Magigets nyo yan kung talagang nakakaintindi kayo ng motor. Pero kung baguhan pa lang kayo sa pagmumotor, feeling nyo, pinakamatuling na yung motor nyo, hindi nyo talaga maiintindihan niya. Maniwala kayo sa akin. Placebo effect lang yung nararamdaman nyo dyan. Hindi nyo maiintindihan yung tamang purpose ng YECVT. Grabe. Mas matagtag pa to sa Lexi, sa totoo lang. Mas matagtag pa sa Lexi to. Grabe. Parang inaalog yung bituka ko eh. Ayan, okay. Gets nyo yung kaibahan ng sport tsaka touring. Pero in terms of full throttle, sige, full throttle tayo. Kahit mag-shift ka pa dyan na mag-shift from sport to touring, walang magbabago. Sport, touring, walang magbabago. Same lang siya ng ina-output sa wide open throttle unless gagamitin mo yung shift button. Maalin man, sport or touring, same lang siya, wide open, unless gagamitin mo yung shift button. Ayan, mas galit siya, shift. Yeah, diba? Same lang siya, same. Ngayon, ito yung biggest problem talaga na sinasabi ko sa inyo. Kine-claim din to ng iba. Kapag daw mag-shifting ka, antay mo muna yung momentum, tapos shift ka ng ganito, and then antay mo ulit yung momentum, shift ka ulit ng ganun. Imagine niyo kung ganong ka-hassle yun, guys. Ganong ka-hassle yun para sa inyo. Tingin ka ng tingin dyan, tapos nagdadrive ka ng top speed, diba? Kahit anong shifting ang gawin mo dyan, mababago yung performance, definitely. Pero hindi naman sobrang laki na parang magiging from 15 horsepower halimbawa magiging 18 horsepower. Wala namang ganun. Mararamdaman nyo lang ng slight yung torque, pero hindi naman sobrang lakas. So parehas lang siya. Sport, babaguhin ko ng touring. Cancel muna. Touring, sport, touring, wala nang nagbabago kapag naka wide open throttle, ha. Ngayon yung shifting talaga, antay mo yung momentum, ganyan. Guys, kung kakarera kayo o kung may kakamutihan kayo dyan na nakita kayo sa stoplight at sa tingin nyo magiging advantage nyo yung shifting, antay mo muna, antay mo yung momentum. Hindi. Magagamit nyo yan most probably kapag far end, sobrang layo na, mga 2 kilometers, ganyan. Mayu-utilize mo yung sinasabi mo na touring, sport touring, downshift, upshift, magagamit mo yan. Pero sa short distance, yung mga typical na karsada, maximum na dyan, mga 400 meters nga eh. Hindi ka maisasalba ng YECVT na sinasabi mo kung ina-expect mo na itutuling ka. Okay guys, bigyan ko kayo ng example na parang ganito yung touring mode o naka-drive. Sample lang para makita nyo. Pag nilubugan mo siya, galing siya sa mababang RPM, lulubugan ko ng throttle. Tapos magda-downshift siya, diba? Medyo delay yung transition. Kapag naman naka-sport mode ka dun sa Aerox SP, parang ganito yan, punta tayo ng sport. Okay, yan. Pansinin nyo, kapag naka-sport, wait lang, hindi ako may hawak ha. Si Dane may hawak ng cellphone. Okay, yan. Pansinin nyo, wait lang, hindi nyo pa mapapansin yan. Ayan, pansinin nyo, yung RPM may buwelo, ayun nasa around 2,000 RPM na siya. So kapag nilubugan mo siya, ready to hatak na agad siya. Tapos nagda-downshift siya ng mabilis. Ayun lagi siyang nandyan laging may gigil yung makina para ready to arangkada ka na. Ngayon, ito yung ituturo ko sa inyo na pinakang recommended ko sa inyo kung gusto nyong maramdaman talaga yung power ng YECVT. Sport mode, number 1. Set nyo ng sport mode kung mangangamote kayo. And right after nyo mag full throttle, pwede kayo mag-shift up to second gear lang. Yung second number, yung number 2 ha. Number 2 lang. Alam nyo kung bakit? Pag nag-shift ka hanggang number 3, by the time na mag-upshift ka, yung sinasabi ng iba na mag-upshift ka ha, i-OP pinutin natin yung trigger, by the time na pinindot mo yun o i-cancel mo yung shifting, sobrang laki ng difference ng RPM. Biglang magdadrop ang RPM mo. Pag ang RPM mo ay biglang nag-drop, malaking factor yan ng kawalan ng acceleration, okay? So halimbawa ganyan, full throttle, second ka lang, and then antay mo yung momentum, tsaka ka pumindot nung mode button natin o ika-cancel mo yung shifting, bababa RPM niyan. Every time na nagka-cancel ng shifting, mapa full throttle man yan, magbababa ng RPM yan or magha-high speed siya. Sa mabilisan sabi, para maintindihan ng iba, mag-upshift siya. Okay? O
Wait lang uli. Doon muna tayo sa medyo diretso. Arangkada, wala talaga akong reklamo. Mapa sport mode man or touring mode, ramdam na ramdam mo yung arangkada na itong Aerox SP. O kahit yung standard na Aerox, hindi naman kasi sobrang layo nung difference nila eh. Pareho din naman yung makina nila na 155cc. So, huwag kang mag-expect ng sobrang laking difference. In fact, mas mabigat pa to. Itong Aerox SP, mas mabigat pa kumpara dun sa standard. So, maybe yung inilakas nung CVT niya ay mako-compensate o kumbaga pa, mako-compensate. Kumbaga parang mahihila din yung bigat niya kasi may extra weight to eh. I don't know. Maybe, try natin. Siguro, SP versus standard. Eh, paano kung manalo yung standard? Eh, di lalo na nagsiiyakan yung mga naka-SP na ginodjuice yung motor nila, di ba? Pasintabi sa mga marunong ha, dun sa mga maayos, pasintabi po. So ngayon, papakita ko sa inyo ha. Sport tayo. Paglubog mo ng throttle, mag-shift ka ng isa. Pero huwag ka sobra ng 3 kasi hindi ko ma-explain eh. Sige, papakita ko sa inyo ha, halimbawa lang. Okay, halimbawa lang. Okay, lubog. Shift hanggang 3. Ayun, galit na galit. Ika-cancel natin yung shifting gamit yung trigger. Bagsak ng 1000 RPM mahigit. Sobrang laki ng transition. So para kang kumambyo from 4th, di ba na may momentum ka 4th. Para kang kumambyo ng 5th tsaka 6. Ganon yung feeling. Pero kapag ginawa nyo yung technique na sinasabi ko, from sport, lubog, upshift ng isa, from 2, and then shift ka ng isa, pansin nyo yung RPM, hindi sobrang bumaba ng malaki. Bumaba siya mga nasa around 600 RPM lang. Gets nyo? Isa pa. Shift tayo ng isa, and then upshift. Upshift. Pansin mo yung RPM, hindi bigla nag-drop. Iyon yung sinasabi ko sa inyo, the best na shifting. Na ginawa ko na rin nung tinesting natin etong Aerox SP at saka yung click tsaka yung zone test. 'Di ba? Pag dinrive mo yan, mararamdaman mo na yan. Alam mo na agad yung feeling kung malakas o mahina yung makina. Kahit anong shifting mo diyan, 1 2 3, cancel, momentum, punta ka ng touring, ikambyo mo uli. Ganun kami ka-confident guys. Ganun kami ka-confident na handa akong bumili ng bagong SP para sa mananalo. Ay nako, ay anong problema sa inyo? Pagka ginodjuice nyo yung motor nyo, ang hirap tanggapin ng katotohanan. Nasa inyo na nga lahat. Nasa inyo na yung ganda, nasa inyo na yung torque, special features, nasa inyo na lahat. Gusto nyo sa inyo na rin yung top end? Gusto nyo sa inyo pa yon? Maawa naman kayo sa click. Tuling na nga lang meron ng click eh. Well, in fact, kung i-compare naman silang dalawa, overall, ang pipiliin ko itong Aerox. Hindi ako mapapakasinungaling dito. And sa mga nagsasabi na bayad ako ng Honda, bahala kayo sa iniisip nyo. Shoutout Honda. Wala tayong magagawa eh. Maganda talaga eh. Pero para sa akin, free promotion na to. Pati si Ned, napapagawa ng reaction video. Panoorin nyo yung reaction video ni Ned. Panoorin nyo. Matatawa kayo doon. So ayan, malinaw na ngayon yung shifting modes natin o yung YECVT. Sana nakatulong, no? Sport man yan or touring, kapag full throttle, walang kaibahan yan. Mas matagal lang ang transition ng touring kesa dun sa sport. Kasi yung sport, ready na agad yung RPM niya. So para sa akin, kung daily, go for touring. Goods na yan. Pero, same din, kung nakatouring kayo, hindi mo na kailangan na mag-sport kung mangangamote ka. Touring ka, diba? Touring. Lubugan mo ng throttle, shift ka ng isa sa 2, and then antayin mo yung momentum. Pag nakabuelo na ng konti, cambio ka o gamitin mo yung trigger. Diba? Kita mo yung RPM, hindi siya bumababa ng todo-todo in comparison dun sa papakita ko sa inyo. Shift tayo ng 3, and then shift tayo, bang, layo ng binaba ng RPM. Yung sinasabi ko sa inyo guys ha. So yung mga magagaling masyado na akala nila ikinakatuling nila yung shift sila ng shift, pindot sila ng pindot,
Placebo effect lang yan. Search nyo lang yung placebo. Assignment ko sa inyo yan. Akala nyo tumutuling kayo sa pag ganun nyo kapag nakatapat kayo ng click na all stock lang din. Lalo na kung nagsabay kayo sa baon nyo ng silinyador, baka mapaisip kayo. Iiwanan kayo sa duluhan ng click. Sa 400 meters yung mga 300 meters pataas yan. Maunahan kayo. Pero tandaan nyo na kadalasan naman ng mga straight natin sa daan, especially dyan sa mga medyo city, kadalasan dyan mga nasa around 300 meters lang o 200 meters lang. Yung next stop plate dyan o yung next stop nyo, malapit lang. O sabihin na nating mahaba, pero pag naunahan kayo ng Aerox ng lubog ng silinyador ng mga kalahating segundo lang o 0.3 seconds man lang, malayo na yun, hindi nyo naaabuti ng Aerox. Yan yung isa rin sa reason kung bakit akala din nung iba matuling ang Aerox kasi matuling siya sumibat. Well, matuling talaga sumibat ang Aerox kasi napatunayan na natin yan. Grabe sumibat. Nakakahabol lang yung click pagka mga nasa around 250 plus meters na. Doon pa lang siya umahabol. Pag naunahan ka pa ng isang segundo o kalahating segundo sa arangkadahan yan, hindi mo na lalo aabutin yan, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo na nag-focus si Yamaha sa bagay na what really matters most. Yung arangkada, yun naman ang kagandahan dyan. Wala naman akong hate talaga sa Yamaha, especially dito sa Aerox. Kayo lang gumagawa ng istorya na ganyan. Napakaganda ng ginawa natin na video dito. Ewan ko, paisa lang ha. Ganun ba kayo para isipin na bayad kami? Gumasos na nga ako dito, tapos napayak na tuloy no? Gumasos na nga ako, sabihin nyo pa ako na bayad. Ganun ba kayo? Ganan nyo ba hindi matanggap yung resulta? Mali yan. Sa bagay, marami na rin naman mga nagpapatunay na Aerox users na alam nila yung katotohanan Sadyang marami lang mga bagito na ginojos yung motor nila na hindi nila matanggap. Well, mas marami pa rin tumatanggap kasi sa hindi. Kaso, kaya nagmumukhang iyakin yung mga Aerox users na dadamay tuloy yung mga maaayos. Kasi ang iingay masyado ng mga wala naman talagang alam. Sorry pero kailangan ko kayong real talkin ngayon. Masyado na kayong namimihasa. Pero yun, at the end of the day guys, sa daily commute, mas magagamit nyo yung arangkada ni Aerox. Kaso nga lang, problema ko dito, malakas sa gasolina. And kapag gagamitin mo ito sa long ride, mararamdaman mo talaga yung fatigue. Kasi sobrang tagtag talaga niya. Yun yung complaint ko dito. O yan ha. Hindi, may isa pang straight dito. Try ba natin dito? O. Ito lang. Huwag kayo mag-T3 kasi yung 3 galit na galit yung makina niya. Tapos saka lang kayo mag-shift. Ayun diba? Pag naka 3 kayo guys, masasayang lang yung RPM ng motor nyo. Masasayang lang. So kailangan pag naka-gain na kayo ng momentum, mag-shift na kayo. Hayaan nyo na yung YECVT ang magpatuling sa inyo kasi matalino yung YECVT. Gamitin nyo lang yung third downshift nya o yung maximum downshift nya, maximum engine braking. Gamitin nyo lang yan kapag uphill o talagang kailangan nyo ng maximum acceleration from very slow to medyo mabilis. Doon nyo lang siya magagamit. Pero pag may momentum na kayo, sayang yung RPM, sayang. And worth mentioning din guys yung sa panahon kasi ngayon konti pa lang nakakagawa ng mga upgrades dito sa YECVT. Pero may nababalitaan ako yung A-Racer yata yun na ginagawa nilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung shifting and then downshift naman yung isa. Yun ang talagang magagamit mo ng mas maayos. Yun ang talagang may potential. Pero yung ganito na standard usage ng YECVT, hindi dinesign ni Yamaha yung YECVT para dun para mag-shift ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi Though magagamit mo pa rin siya katulad nung sinabi ko sa inyo, magagamit mo pa rin siya bilang parang mimicking yung upshift and downshift o kung kailangan mo ng extra momentum, doon mo siya magagamit. Pero 'di ba, ang problema lang kasi doon sa 1 2 3 4 5 6, 'di ba, automatic nga yung motor mo Binili mo nga yung automatic para hindi ka na mag-shift 'di ba? So anong purpose nung 1 2 3 4 5 6 na shifting? Maybe kung araw-araw ka mga ngarera, 'di ba? I don't know. Let me know your thoughts kung meron kayong automatic na naka-ECVT tapos lalagyan nyo nung manual shifting. Well, okay, kung naibabalik mo pa rin sa standard shifting, okay ako doon. Pero kung all in all, hindi mo na siya mababago, parang mababaliwala yung purpose ng smart CVT o electronic CVT. Pero sa tingin ko, nababalik naman siya Pero let me know kung mag-upgrade kayo nung Dicambio na 1, 2, 3, 4, 5, 6 o mag-stick kayo dito sa stock lang na YECVT. Diba? Pansinin nyo ako guys, mas gusto ko yung touring mode kumpara sa sport mode. Kasi yung sport mode para kang laging galit na galit. Diba?
Dati ko pa sinabi to, yung mga scooter talaga, heng, heng. Ewan ko, yung iba, tinurn yun as parang mockery. Ewan ko, parang masyado naman ang mga ego nyo. Masyado natatamaan yung mga ego nyo pag pinag-uusapan scooter no? Parang mas healthy pa yung mga underbone users sa inyo. Add ko lang to sa detail, no? Every time na mag-shift kayo, ayan, steady lang natin yung throttle. Pag nag-downshift ka ng isa, tataas agad ang RPM nya ng 1000 RPM. Another 600 RPM. And another 600 plus RPM ulit. Depende na lang sa baon mo kasi minsan kapag naka full throttle ka na, hindi na yan masyadong magtataas pa ng RPM. But all in all, para sa akin magagamit mo talaga yung YECVT sa mas magandang paraan. But then again, don't overhype. Okay, about braking power naman, naka disc brake parehas. Yung sa unahan mayroong ABS. Goods. Wala akong reklamo kasi malakas naman yung preno niya malakas yung preno niya. Ayan o. Narinig nyo? Malakas yung preno niya. Ingat lang kayo sa preno sa likod kasi naka-disc to, so malakas. Kaso walang ABS. Pero malakas siya. Okay guys, another thing, ma-activate mo rin yung auto downshift niya sa 1 kapag nilubugan mo ng throttle ng bigla, kasi may times na hindi siya nag-activate. Katulad nito, pag dahan-dahan lang yung arangkada mo tapos pinull throttle mo, hindi siya mag-activate ng 1. So ang gagawin mo, balik mo ng konti tapos biglayin mo. Bawa ganyan, from full throttle ako, pitikin ko ng isa, ayun, nag-downshift, di ba? You get the point. Pitikin nyo lang ng isa. Nakalubog na kayo, tapos parang feeling nyo nabibitin kayo. Either mag-shift kayo ng cambio dito sa shifter, or balik tas lubog. Depende sa inyo kung saan kayo sanay. So ngayon, kumusta naman siya kapag gabi na? Alright guys, ang mabilisan lang, kasama natin ngayon si Erwin. Pare, yan yung may-ari ng Aerox SP. Sold pare, sold. Okay, done deal. Okay, ito yung click ni... click. sorry. Ito yung yung Aerox SP ni Erwin. Ito muna gagamitin natin for today's video para mabigyan ko kayo ng isang mabilisang review. Thank you. Okay, alright guys. So ngayon, ito siya kapag gabi. And by the way guys, nangyari to the night before ko siya reviewin. So ito talaga yung first impression ko sa pagsakay ng Aerox. And tinanong ko rin si Erwin, ang napansin niya daw dito sa Aerox SP, matagtag daw talaga kahit nagpalit ka na ng shock. Matagtag nga talaga. Yung front kasi nito stock lang matigas siya. So yun, sabi ni Dane, gusto niya yung posisyon ng angkas kasi mataas siya. Yun ang posisyon ng angkas dito sa Aerox kasi mas mataas sa ulo ng driver. So good thing yun. Para sa mga OBR, matagtag talaga. So yun talaga ang kino-complain ng iba, matagtag talaga siya. Feels naman habang nagda-drive. And by the way, emphasize lang natin yung riding style niya kapag gabi. Ayun yung ilaw niya. Marami din tayong mga nakakasalubong dito para mas makita nyo kung gaano kaliwanag yung stock na ilaw. Angat ko lang yung visor ko. Ayan, so sa ngayon, sakto lang yung ilaw niya. Kasi may mga kasabay tayo na merong mga MDL tsaka bi-LED. Antigas nga. matigas. Tsaka napansin din ni Dane yung pwesto nung angkas, yung hita, saktong-sakto lang. Okay siyang angkasan sa pwesto. Pero yung comfort, bawas siya sa comfort kasi matagtag talaga siya. Pati sa front, matagtag din. Kinomplain na rin to ni Erwin And by the way, yun yung ilaw niya kapag madilim. Enough na siya. Kung hindi ka sanay sa mga bi-LED or MDL, enough na to. More than enough na to. Sa totoo lang. Pero, syempre, malamang sa malamang, mapapa-upgrade ka pa rin na mas malakas kasi iba pa rin yung naka-upgraded na ilaw. Dito lang tayo mag-focus sa style niya kapag gabi. And nagustuhan ko rin yung panel kasi very clear siya. Lalo na kapag gabi. Napakalinaw. Tsaka ang ganda ng panel. Tingnan mo. Napakalinis. Tas sporty talaga. So ngayon, malinaw na siguro yung tungkol sa YECVT. Nakakatulin ba? Yes, pero don't overestimate. Number 2, sulit ba? Sakto lang, makati-kati siya pagdating sa presyo, pero nag-compensate naman sa mga advanced features, safety features. Sa mabilis na sabi siksik naman. Sakto lang hindi ko siya masasabi na sulit
sakto lang. Game changer ba? Sa panahon ngayon, hindi siya gaanong game changer kasi very limited pa lang yung mga bagay or upgrades na pwede mong gawin dito sa motor na to. Unlike yung mga conventional CVT na napakarami ng upgrades na pwedeng gawin. Plus, idagdag mo pa, medyo maselan to. So, only time will tell kung dadami ang mga marunong mag-upgrade ng YE CVT. Napakagandang technology niyan if properly used. And lalo na kung mas maiintindihan na mas marami kasi maling-mali talaga yung pagkakaintindi nyo sa YE CVT eh. So, maybe sana nalinawan na kayo. Which brings us dito sa pros and cons ng motor na to, yung pinaka-importanting bagay na dapat malaman nyo. Unahin na natin yung cons. Number 1, maintenance. Maselan ang YE CVT. In fact, kukunti lang ang naglalakas loob nakalikutin ng YE CVT. Kung gusto nyo, kayo yung nagme-maintain ng motor nyo or malaking factor para sa inyo ang maintenance, eh malamang sa malamang poproblemahin nyo yan in the long run. Kasi yung mga authorized lang ni Yamaha ang pwedeng gumalaw ng YE CVT o konti pa lang ang marunong sa YE CVT. Pangalawa, matagtag ang shock nito. Yung angkas ko at saka ako, ramdam na ramdam ko kahit nagpalit na siya ng shock. In fact, nagpalit na rin daw yung ibang tropa ni Erwin ng Pro Fender na shock. Matagtag pa rin daw. So yung suspension, tiis pogi kumbaga. Pangatlo, malakas siya sa gasolina. Yung mismo owner na rin na nagsabi na malakas talaga sa gasolina si Aerox. Lalo na kapag naka-sport mode. Lastly, walang dulo. Not an issue para sa akin. Sa totoo lang, malakas siyang umarangkada pero it's not all about duluhan kasi. Nag-focus si Yamaha sa bagay na what really matters most. Yung arangkada, madalas magagamit mo yan. Hindi naman all the time may 1 kilometro o 400 meters na nakikipagkarera ka. So yung problema nito sa pagkapatay sa dulo, hindi siya issue para sa akin pero dinagdag ko na rin siya sa cons. Kasi medyo lacking siya pagdating sa dulong part when it comes to speed. Ngayon, yung mga other cons nito, maybe try nyo mag-comment dyan sa mga tropa natin na merong SP. Mag-comment kayo kasi yung mga issues na makikita natin dito hindi pa naman yan lalabas kasi kakagamit ko pa lang ng motor. Ang makakapagsabi niyan yung mga gumagamit ng motor for a long time, dun talaga lalabas yung mga reklamo nila dito. So comment down kung may napansin kayo sa Aerox SP. Syempre, dito naman tayo sa pros. Number 1 pros, o yung pinaka nagustuhan ko dito, YE CVT. Useful talaga siya at talagang magagamit mo sa different scenarios kung bibiyahe ka sa kalsada. Nga lang, maraming talagang misconceptions pero sana nalinaw ko na. Number 2, arangkada or hatak. Magugustuhan nyo yan kung naka-Aerox kayo kasi arangkada, stop and go, okay na okay siya, hindi ka kukulangin sa arangkada. Sabi ko nga sa inyo, nag-focus si Yamaha sa thing that really mattered most, yung arangkada natin. Especially, meron pa siyang VVA, kaya yung power delivery niya, low, mid, hanggang mid-high lang. Wala siya sa top end talaga. Sumunod, safety features and special features. Pinaka-notable na dyan, TFT panel, ABS, traction control, VVA, and so many more. And lastly, yung stability niya sa corners. Yun talagang panlaban ni Aerox. So kung maybe gusto nyo mga mote kasabay ang Aerox dyan sa bundok, hindi kayo aabot dito. Malakas siya umarangkada, maiiwanan kayo kung dulo lang ang habol nyo. So sa tingin ko, well-suited talaga si Aerox sa mga twisties, cornering, o sa circuit race. Alright, kung nagustuhan nyo yung video, feel free to like and subscribe kasi malaking tulong yan para sa atin para makapag-execute pa tayo ng mga videos and reviews na unbiased katulad nito. Tsaka syempre, para updated kayo sa mga ilalabas natin, especially yung mga drag race series natin. Para sa'yo ba ang Aerox SP?